The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. While Jesus was speaking to the crowds, his mother and his brothers appeared outside, wishing to speak with him. Someone told him, "Your mother and your brothers are standing outside, asking to speak with you." But he said in reply to one who told him, "Who is my mother? Who are my brothers?" And stretching out his hand toward his disciples, he said, "Here are my mothers and my brothers. For whoever does the will of my heavenly Father is my brother and sister and mother." My sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Happy anniversary. Last Sunday, the community where I belong, where my vocation started, celebrated our 50th anniversary. And last July 8th, the Holy Apostles Senior Seminary, where I studied, celebrated our 40th foundation anniversary. Ang mga professor ko, isa doon si Father Francis na nandito. Ano po? Hindi pa siya kasing bigat noon. Ano po? Father Benit Wasson is part of the formation team. Ano po? And today, we are celebrating the 42nd anniversary of Greenbelt Chapel, where I am now serving. When we celebrate our anniversaries, we don't simply celebrate dates, but invites us to look back. To look back. As I've said yesterday, our future is not dictated by our beginnings, but how we responded to the call. Kasi marami naman tinawag, pero hindi naging pari. Si Ernie, isa sa lay ministers dito, ang nandito nung tinatagan chapel na ito. Diba? At ngayon bumalik para mag-serve. Diba? Si Bong. Maraming nag-serve, wala na. Either sinundan yung dating pari o namatay. Di po ba na? Pagkamisan, ang pinaglilingkuran yung pari. At yun ang malungkot na kwento. Pero hindi natin sila kinakalimutan. Ang mahalaga ay maintindihan natin ang ating kasinuhan. Carmel literally means the vineyard of God. The vineyard of God. Ano bang mahalaga? Yung vineyard o yung nakatanim? Pagkamisan, mayabang yung nakatanim. Kasi feeling nila, sila yung nagbibigay ng halaga sa vineyard. Na nakakalimutan nila, may panahon ka lang dyan. Pagkatapos mong matuyo, tapos ka na. Di po ba, ano? Ang mahalaga, namunga ka ba? Isang karangalan na ikaw ay maging bahagi ng taniman ng Diyos. Huwag niyo pong kakalimutan yon. Isang karangalan na ikaw ay naging bahagi ng taniman ng Diyos. Naging bahagi ka lang. Hindi ikaw ang dahilan. Ang ating pasasalamat ay dahil naging bahagi tayo. Naging bahagi ako
Sa chapel na ito, wala naman ako ng tinatag ito. At hindi naman ako umaasa na habang panahon ako dito. Hindi po ba, ano? Hindi ako umaasa. Pero ang daming dumaan sa chapel. May mga nagko-comment sa Facebook, sabi nila, diyan ako nagsisimba nung ako'y nagtatrabaho sa Ayala. Diyan ako umiiyak pag ako ay malungkot na malungkot. Ito ang pinakamaganda. Diyan ko natagpuan ang aking asawa. Grabe, hindi po ba, ano? Yung iba siguro dito din natagpuan yung kaaway. Hindi po ba? Depende kung anong hinahanap mo. Hindi po ba, ano? Pero nagpapasalamat tayo sa kaparian na umuupo sa kumpisalan na naging bahagi ng biyaya, habag at pagpapatawad ng Diyos. Tahimik yan. Tahimik na nakikinig, tahimik na nagbibigay ng payo, tahimik na nagpapatawad. Ni hindi nyo yan nakilala o hindi nyo nakita ang mukha. Hindi po ba, ano? At ang iba dyan, pag hindi nakarating yung magmimisa, ayaw magmisa. Kasi gusto nila pang kumpisal lang. Hindi po ba, ano? At pag nagmisa, sasabihin pa niyan, walang homily ha, walang homily. Ano po? Bakit? Ha? Kasi sa Greenbelt, maraming nagsisimba na nilalait yung paring nagmimisa. Hindi po ba, ano? Ha? Sabi nga nila, 4 na misa ka lang, Father. 4 na misa. Pag bago ang pari, sabi daw ng mga parokyano, ay, bago. Pangalawang misa, ay, siya na naman. Pangatlong misa, siya uli. At pang-4 na misa, bakit siya na lang? Ayan. At tatawag na yan sa office. Pwede bang wag nang imbitahan yan? Ganon ka-hospitable ang Greenbelt. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya pag nag-iimbita ako, ayaw nila sa Greenbelt. My dear friends, my brothers and sisters, we are just among the plants in the vineyard. There are bushes, there are grass, there are flowers, there are fruit trees, but all of us are just plants inside the vineyard. And hopefully our Lady will remind us of who we are. Who we are. Not comparing ourselves with the people around, but looking ourselves as being seen by God. Saint Therese of Lisieux have said this, regardless I am among the grasses, I can still raise my hands towards the Father, and the Father looks at me with love and stretches His hands towards me, not only reaching the hands of the trees that are taller than me, because the love of God is beyond ourselves. Sana'y matutunan natin yon, ang ating kasinuhan sa taniman ng Diyos. May sakit ka man, malusog ka man, bata ka man, matanda ka man, mayaman ka man, o naghihikahos, ang pag-ibig ng Diyos sa Greenbelt ay ganon na lamang. Nakikiraan lang tayo. Nakikiraan lang ako. Nakikiraan lang ang mga pari. Kaya nga po, sa lahat ng nakikiraan, sana'y natagpuan ninyo ang mukha ng Diyos. Pag nakita mo yung mga paring yan na hindi nakaabito, baka hindi nyo makikilala. Hindi po ba, ano? Hindi nyo makikilala. Minsan, sinungitan ng isang penitent yung isang pari. Ano po? Akala niya sumisingit yung nangungumpisal. Ano po? Oh. At yun, nung makita niya, yun pala ang papasok at magpapakumpisal. Diba? Ano?
ay di nakatikim ka. Di po ba? Buti na lang, hindi ang penance mo way of the cross kneeling. Di ba ba? Naging mahabagin sa iyo si Father. May kanya-kanya tayong kwento. May kanya-kanya tayong kwento. Sapagkat ang simbahan ay sadyang isang tagpuan ng mga nangangailangan ng habag ng Diyos. I am here. Yes, I am called to serve, but I am also here to experience the mercy of God. Mga minamahal na mga kapatid, sabi nga nung isang nagsisimba, nag-comment pa sa Facebook, sabi niya, totoo naman, Father, yung sinasabi mo, na natatakot ako kapag naghohomili ka na tungkol sa kamatayan. Dahil matanda na ako, hindi ko na mababago ang aking kahapon. Hindi ko na mababago ang aking kahapon. Ano lang sagot ko sa kanya? There is hope. There is hope. Sapagkat ang Diyos ay palaging tumitingin sa iyong bukas. Mga minamahal na mga kapatid, where are we in the 42 years in Greenbelt? Some were here a little bit longer. Some were just new. But we pray that in every celebration, we experience and understand the loving mercy of God. Magandang bulaklak ba ako? Hindi ko alam. Tuyong damo na ba ako? Hindi ko alam. Ang mahalaga, kahit sino ako, alam kong mahal ako ng Diyos. And I hope you keep that in mind. Kahit sino ka man, sana alam mo na mahal ka ng Diyos. The mere fact that you are here, it is not by your own volition that you are here. You are here because of the grace of God. You are here because of the grace of God. Yung akin pong kapatid, binibida niya yung kanyang parokya. I mean, kung saan siya nagsisimba. Sa Baler. Ano po? Sa Baler. Sabi niya, tingnan mo ang aming parokya. Ha? Yung mga nangungumunyon, iniiwanan ang cellphone sa upuan. Iniiwanan ang cellphone sa upuan. May picture. Ibig sabihin, may nakaupo dyan. Ano po? Hindi ko ma-imagine sa Greenbelt na yung mangungumunyon, iiwanan yung cellphone. Ano po? At pagbalik mo, nandyan pa. Diba, ano? Bakit pag mayaman, mas nakakatakot, no? Bakit ang mga mahirap, hindi nag-aalala? Tinignan ko yung picture, hindi naman mga 3310 eh. Medyo may kaya eh. Magagandang cellphone. Sana bumalik tayo doon, no? Na yung bang pag mangungumunyon ka sa Greenbelt, hindi mo bit-bit lahat. Bag, grocery bag, ha? Na para kang galing sa shopping, mangungumunyon ka lang. Kasi takot ka na baka wala ka ng balikan. Di po ba, no? Ay, nako. Yun ngang iba eh. Nangumunyon lang, pagbalik, may katabi ng asawa eh. Di ba, no? Ang hirap. My dear friends, my dear brothers and sisters, seriously, 42nd anniversary invites us to ask ourselves where we are. What have we become? And what others have become because of us. Seriously. Every time we celebrate our anniversary,
It invites us to ask, what have we become? What others have become because of us? I'm asking the question, not only what we have become inside the chapel, but what we have become when we leave the chapel. Maraming mabait sa loob ng chapel, pero hindi ko alam kung mabait pa rin pag lumabas na ng chapel. Keep this in mind. As I've said this, we will be judged not on how we behave in our liturgical celebration, but how we live our lives with the people that God has given us. Mea culpa. Lord, have mercy on me, for I have sinned. Amen.